Malapit nang maramdaman ng mga pasahero ng EDSA bus ang VIP habang bumibiyahe kahit sa gitna ng traffic makaraang lumagda ang Department of Transportation, DOTR, sa isang kasunduan sa SM Prime Holdings para sa pagtatayo ng isang makabagong pasilidad na magkakaroon ng access sa EDSA busway. Tinaguri ang EDSA Busway Concourse, sinabi ni DOTR Secretary Jamie Bautista na bahagi ito ng patuloy na pagpapabuti para sa EDSA Busway na magbigay ng isang maginhawa at ligtas na infrastruktura ng transportasyon sa lungsod sa Metro Manila. Ani Bautista, ang concourse na ito patungo sa busway ay dapat bilangin bilang isang Corporate Social Responsibility, CSR initiative na tumutugon sa isa sa mga layunin ng DOTR, accessibility. Gagawa tayo ng maginhawang pag-access sa EDSA busway sa gitna mismo ng magkakapatong na mga proyekto sa infrastruktura ng transportasyon. The first of its kind, ayon kay Bautista, ay itatayo sa SM City North EDSA, isang pangunahing hub ng transportasyon dahil malapit ito sa mga istasyon ng MRT3 na dumadaan sa kahabaan ng EDSA at malapit nang mabuksan ang MRT7 na binabagtas ang Commonwealth Avenue. Magkakaroon ng mga katulad na pasilidad sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City at sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Ang isa naman ay itatayo ng Double Dragon sa kanto ng Macapagal Boulevard at EDSA. Ang moderno at napapanatiling mga daanan ay magpapadali sa paggalaw sa pagitan ng mga gumagamit at magkokonekta sa kanila sa komersyal, negosyo, paglilibang, at mga serbisyo sa pagtatrabaho sa loob ng Metro Manila. Isang pangunahing bahagi ng EDSA busway, ang mga walkway ay inilaan para sa mga commuter na gumagamit ng EDSA busway stations, at para sa mga pedestrian na tumitawid sa EDSA mula sa isang gilid patungo sa isa. Batay sa paglalarawan ng proyekto, ang EDSA Busway Concourse ay magtatampok ng makabagong arkitektura na may concierge, ticketing booth, at turnstile para sa Automatic Fare Collection System, AFCS. Ang mga rampa at elevator ay magagamit din upang magbigay ng accessibility para sa mga PWD, senior citizen, at mga buntis na kababaihan. Aniya, ang proyekto ay naglalayo na magbigay ng ligtas, accessible, convenient, at PWD-friendly na mga walkway para sa mga commuter at pedestrian na papalapit sa EDSA busway stations at tumitawid sa EDSA mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Sinabi ni Bautista na ang pagpopondo para sa disenyo at pagtatayo ng concourse ay ganap na sasagutin ng SM Prime Holding. Ay sa July 31, 2024. Pinangunahan ng SM Prime Holdings Incorporated, sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation, DOTR, ang groundbreaking ceremony ng EDSA Busway Concourses sa SM North EDSA noong February 13, 2024. Ang kaganapan ay minarkahan ang simula ng isang transformative na paglalakbay patungo sa mas ligtas, mas komportable, at mas maginhawang mga biyahe sa kahabaan ng pangunahing lansangan ng bansa. Lubos na sinusuportahan ng SM ang mga hakbangin na naglalayong isulong ang sustainable at patas na mga reforma upang iangat ang mga komunidad kung saan matatagpuan ang ating mga mall. Sa concourse na ito sa SM North EDSA, umaasa ang SM na makapag-ambag sa isang mas kasiyasya, ligtas, at maginhawang paglalakbay para sa mga Pilipinong nahaharap sa mga hamon ng pagtawid sa abalang art area ng EDSA upang magtrabaho, mag-aral o magsagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain, sabi ni Jeffrey Lim, presidente ng SM Prime Holdings Incorporated, sa panahon ng kanyang talumpati. Ang EDSA Busway Initiative ay isang pinagsamang programa na sinimulan ng DOTR, suportado ng DPWH, at MMDA,
Ang concourses ay magbibigay daan sa mas mabilis na oras ng paglalakbay para sa mga commuter, na nagbibigay ng komportableng pag-commute para sa mga Pilipino at mapabuti ang mobility para sa mga pedestrian sa kahabaan ng EDSA. Samantala, ang Light Rail Transit Line 1, LRT1, Cavite Extension Phase 1 ay isang hakbang na mas malapit sa paglulunsad pagkatapos nitong makumpleto ang una nitong matagumpay na test run noong December 19, sa extension, malapit nang makasakay sa riles ang mga Pilipinong nakatira sa timog ng metro, na kumukonekta rin sa Light Rail Transit Line 2, LRT2 at Metro Rail Transit Line MRT3. Pagkokonekta ang Cavite Extension mula sa kasalukuyang pinakatimog na istasyon sa linya, ang Baclaran Station, ang Phase 1 ng proyekto ay kinabibilangan ng 5 bagong istasyon na tumatakbo sa 6.7 kilometro. Ang MIA Station, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang magiging pinakamalapit na istasyon sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bagamat hindi ito direktang kumukonekta sa NAIA. Samantala, direktang konektado ang Asia World Station sa Parañaque International Terminal Exchange o PITX, kung saan maaaring sumakay ang mga commuter sa mga city at provincial bus. May 3 pang istasyon na plinano bukod sa mga nasa unang yugto. Sa sandaling makumpleto, ang LRT1 Cavite Extension ay inaasahang magbawas ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Pasay City at Cavite mula sa 1 oras at kalahati hanggang 25 minuto lamang. Umaasa ang Department of Transportation (DOTR) na masisimulan ngayong October 2024 ang partial operations ng LRT1 Cavite Extension, na kasalukuyang 98% na natapos. Mayroon lang matitirang 2 istasyon hanggang Cavite na hindi pa matatapos within the year, pero hopefully ay baka next year, 2025, ang lahat ng istasyon ng extension ay magbubukas na. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ang Cavite Extension Project ay magdaragdag ng 8 pang istasyon sa kasalukuyang 20 LRT1 stations, at magdaragdag ng 11 kilometers sa umiiral na sistema ng tren. Kapag umabot na sa operasyon, makakapagsilbi ito ng hanggang 300,000 pasahero araw-araw, ayon kay Jess Mondo.